Panalangin bago magsimula ang klase. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon. Salamat din po sa pagkakataong kami makapag-aral. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga ituturo ng aming mga guro. Nawa ay maisagawa po namin ang aming mga gawain ng buong husay at talino. Nawa ay magkaroon din po kami ng motibasyon at inspirasyon upang magampanan ang aming mga tungkulin at makayanan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Sa iyo po kami lubos na nananalig. Amen. Before we start our discussion for today, let's have first a recap or balik-aral tungkol sa huling tinalakay natin. Anyone? Very good. Ang kahalagahan ng kilos at isip-loob sa paggawa ng pasya. At ngayon naman ay may ipapakita akong larawan at ilarawan ninyo kung ano ang ating ipinakita. Ano ang nakita nyo sa larawan? Just focus on the first picture first. Very good. Tumutulong sa matanda. The second one, nangopya. At ang panghuli, nagkumain at nagdarasal. Very good. Alin nga ba sa tatlo ang may mabuting gawa? 1 and 3. Very good. 1 and 3. Ang pangalawa, ano nga ba ang pinakita ng larawan? Okay, yun ba ay makataong kilos o hindi? Hindi, di ba? Sa palagay nyo, ano nga ba ang ating natalakay sa araw na ito? Very good. Tungkol sa pagsusuri ng sariling kilos at pasya. Mga layunin sa ating araling ito: una, maipaliwanag ang mga yugto ng mga taong kilos. Pangalawa, masuri ang kilos at pasya gamit ang mga yugto ng mga taong kilos. At ang panghuli ay makagawa ng plano upang itama ang maling kilos o pasya. Ito ang ating goal na dapat nating ma-achieve sa araling ito. At ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano ang makataong kilos. Ano nga ba ang makataong kilos? Tama, ang makataong kilos ay aksyon na ginagawa ng may kaalaman, kusang loob at kalayaan kung saan may pananagutan ng mga tao sa resulta nito. May tatlong katangian ng makataong kilos. Una, kaalaman. Pangalawa, kusang loob. At ang panghuli ay pananagutan. Kaalaman, ginagawa ito batay sa tamang pag-iisip at pag-unawa sa sitwasyon. Ang kaalaman, dapat tayo ay aware sa ating mga ginagawang aksyon. Dapat alam natin kung tama ba o mali ang ating mga ginagawa. Pangalawa naman ay kusang loob. Walang impluwensya o pamimilit mula sa iba. Halimbawa, tulad ng ipinapakita ko na larawan kanina. Diba, tumulong sa matanda. Kapag ikaw ay tumulong, kusang bang loob na gagawin mo yun? O napipilitan ka lang? Magaling. Dapat kusang loob natin gagawin ang mga bagay-bagay tulad ng pagtulong sa magulang. Dapat wala tayong hinihinging kapalit. At ang panghuli ay pananagutan. May responsibilidad ang tao sa mabuti o masamang resulta ng kanyang kilos. Mapaliit man o mapalaki ang mga aksyon na ating ginagawa, sa likod ng ating mga aksyon ay may mga consequences na nag-aantay. Tulad ng cheating. Cheating is a choice, not a mistake. And we all know that mapaliit man o palaki, ay lahat ng ating action ay may mga mabibigat na consequences. Dahil tayo ay may pananagutan sa ating mga aksyon. Kung meron mang makataong kilos, meron ding di makataong kilos. Ang di makataong kilos
Sa kabilang banda ay ginagawa ng walang kaalaman, kusang loob o may pamimilit na kadalasang nagdulot ng maling resulta. Halimbawa, pagsisinungaling sa magulang o yung pangungopya, isa na yun sa di makataong kilos. At ngayon naman ay may ipapakita akong mga video na makataong kilos at di makataong kilos.